Chapter 3. Aray ko naman, baka hamaba ang braso ko. Bakit niyo ba ako hinihila? Sabi ni Lori at sinimangutan ang dalawang kababata na humihila sa magkabila niyang pulsuhan. Wala pa ring gustong bumitaw bagkus lalong humigpit ang kapit ni Ivan. Kunin mo na ang lahat pero huwag lang si Lori, banta ni Ivan kay Max. Binitiwan na ni Max si Lori. Wala naman akong kinukuha, tugon niya sa kanyang pinsan. Kalmado lang pero may diin. Inagaw na nga ng tatay mo ang hasyenda pati ang mom ko. Manang-mana ka sa kanya, sabi ni Ivan at hindi natuwa si Max sa kanyang narinig. Hinablot ni Max ang kwelyuhan ni Ivan at kulang na lang ay suntukin. Max, huwag, sigaw ni Lori para maawat si Max. Mabuti at pumagitna si Lori at napigilan ni Max ang sarili kaya binitiwan na nito ang kwelyo ni Ivan. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil nanununtok din ako. Huwag na huwag mong idadamay ang tatay ko, babala rin ni Max. Edi suntukin mo, ko, sabi ni Ivan. Ivan, hiyaw ni Lori. Nagsimula na naman kasi ang dalawa sa pagporma ng away. Sige na Ivan, bumili ka na sa kantin. Mauubos na ang break time natin, pare-pareho tayong hindi makakakain. Umupo na si Lori sa tabi ni Max. Inilabas na ang baunan at nagsimula ng kumain. Lumakad na papuntang kantina si Ivan. Mabigat ang bawat hakbang niya dahil halata namang si Max ang pinili ni Lori na samahan. Mag-isa ay ang kakain sa unang araw ng klase. Habang papunta siya sa kantina, maraming kumpol ng mga magkakaibigan mapalalaki o babae man ang sumabay sa paglalakad ni Ivan. Marami ang gustong makipagkaibigan. Ngayon sila nagtangkang kausapin siya dahil mag-isa lang siya ngayon. Hindi kasi sila makalapit sa kanya kapag nagkasama sila ni Lori. Bagamat nakangiti siya sa mga lumalapit sa kanya, sa kalooban niya ay mas gusto pa rin niyang kasama si Lori. Ganoon pa man, marami siyang pwedeng kaibiganin at ipakita kina Lori at Max na isa siyang Montero at marami ang gusto siyang samahan. Niliber niya ang iisang grupo ng magkaibigang babae na may 4 na miyembro, mga kaklase nila ito. Kaya hanggang matapos ang break time, sabay-sabay silang bumalik sa kanilang silid. Nadatnan nila sina Lori at Max na tapos na rin kumain. Napatigil sa kwentuhan ang mga ito nang dumating sila. Gusto sana ipakita ni Ivan sa dalawa na mas masaya siya dahil mas marami siyang kaibigan. Ngunit bakit ganun? Imbis na pasakitan niya si Lori dahil mas pinili nito si Max, siya ang mas nasaktan ng madatnan niya itong nakangiti pati ang mga mata nito ay ngumingiti rin habang kausap si Max. Oo na, aaminin niya sa kanyang sarili na nagseselos siya kay Max dahil lahat na lang ay inaagaw nito. Si Lori lang ang natatangi niyang kaibigan at ayaw niyang mawala ito sa kanyang tabi kaya ganon na lamang ang inis niya kay Max. Gusto niyang agawin ang atensyon ni Lori kaya ipinakita niya na masaya siyang kausap ang iba lalo na ang isang kaklase nilang babae, leader yata iyon ng grupo, ang pangalan nito ay Mela. Kumakabog ang puso niya at natitigilan sa pakikipag-usap sa tuwing nagsasalubong ang mga tingin nila ni Lori. Panaka-naka rin kasi itong tumitingin sa kinaroroonan niya. Matapos ang maghapon, sa wakas ay natapos din ang klase. Magkatabi man sina Ivan at Lori sa upuan ay si Max pa rin ang unang kinausap ni Lori. Sabay na tayong umuwi Max, yaya ni Lori at parang nagpintig ang tenga ni Ivan sa narinig. Pero wala naman magawa si Ivan dahil alam niyang galit si Lori sa kanya dahil sa masamang sinabi niya kay Max kanina tungkol sa tatay nitong si Rodel. Ngayon lang din napagtanto ni Ivan na maling-mali ang sinabi niya. Pero nahihiya siya na humingi ng tawad kay Max. Nagmukha tuloy siyang inggit-ero sa kanyang pinsan. Malapit lang din ang paaralan sa hasyenda at kayang-kaya nilang lakarin. Noong nakaraang taon ay naglalakad lang sila ni Lori papunta ng paaralan at gayon din pauwi ng bahay. Hindi naman nag-aalala si Don Lando dahil wala naman magtatangkang dumukot sa anak niya. Mababait ang mga tao sa Santa Fe at ginagalang ng lahat ang mga Montero, at kinakatakutan naman ng mga masasamang loob. Halika na Max. Hinayla ni Lori ang kamay ni Max at sabay na silang lumabas ng silid. Nasa likod lang si Ivan, nakasunod sa kanilang dalawa. Nasa labas na sila ng gate nang biglang hiniblot ni Ivan ang backpack ni Lori kaya napilitan siyang kumalas sa pagkakahawak niya sa kamay ni Max at harapin ang salarin sa paghablot ng bag niya. Nakapamewang si Lori at tinaasan ng kilay si Ivan. Ano bang problema mo? Masyado kang papansin.
Napasimangot si Ivan dahil sa sinabi ni Lori. Ako na nga ang magbibitbit ng bag mo, aawayin mo pa, ko, buwelta ni Ivan. Sino ba nagsabing dalhin mo bag ko, kayang-kaya ko naman, yan bitbitin, sabi ni Lori sabay irap. Binawi niya rin ang bag niya mula kay Ivan ngunit ayaw nitong ibigay. Sorry na, pakiusap ni Ivan at tumulis pa ang nguso baka sakaling lamambat ang puso ni Lori, huwag ka sakin mag-sorry. Iyon lang ang sagot nito. Lalong isinukbit ni Ivan ang bag ni Lori sa kanyang balikat at naglakad na. Ayaw niyang humingi ng tawad kay Max. At bakit naman? Iyon ang nasa isip niya. Dapat nga si Max ang mag-sorry sa kanya dahil unti-unti na nitong inaagaw ang lahat ng kanya. Lalo na si Lori. Malayo-layo na si Ivan at narinig niya ang patakbong mga hakbang ni Lori sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang pagkuha nito sa bag nito kaya napilitan siyang huminto. Bakit ka ba galit? Hiyaw ni Lori. Napatingin si Ivan kay Max na nasa likuran naman ni Lori. Kasi iba na ang pinapansin mo. Bulalas ni Ivan at natahimik si Lori. Napauwang ang bibig nito at hindi malaman ang isasagot. Ikaw nga kausap mo si Mela sa kagrupo niya. Masaya ka naman nakasama sila kaya anong problema mo? Nauutol pang sagot ni Lori. Hinawakan ni Ivan ang kamay niya. Hindi ito inaasahan ni Lori kaya iiwas niya na sana ang kamay niya ngunit lalo pang pinisil ni Ivan ang kanyang palad, ayaw itong pakawalan. Uminit ang pisngi ni Lori at biglang nakaramdam ng kakaibang kaba. Bakit ganoon? Palagi naman silang magkahawak kamay ni Ivan pero bakit ngayon ay may halong kuryente na? Gusto ko sa akin lang ang atensyon mo seryosong sabi ni Ivan habang matiim na nakatitig sa mga mata ni Lori. Alam ni Lori na namumula ang buo niyang mukha dahil sa sinabi ni Ivan. Gusto ko, Ivan ang gusto ko sana, nauutol na sabi ni Lori. Gusto ko sana, huwag ka nang lalapit kay Mela at huwag mo na siyang kausapin, nahihiyang sabi ni Lori at napayuko pa siya. Napangiti ng lihim si Ivan. Apektado rin pala si Lori nang kinausap niya si Mela. Nararamdaman niya naman siguro kung ano ang pakiramdam niya kapag malapit sila masyado ni Max. Sige, pero huwag mo nang lalapitan at kakausapin, yan, sabi ni Ivan kay Lori at tumitig ng matalas kay Max. Napabuntong hininga na lang si Lori at umirap. Hindi na niya kinausap si Ivan at hinayla na papalayo si Max. Magkahawak kamay si Lori at Max hanggang pag-uwi ng hasyenda. Samantalang nasa likod lang si Ivan, nagngingit-ngit. Pag-uwi nila sa hasyenda, dumiretso si Ivan sa kwarto niya at nagkulong doon. Inutusan na lang niya ang silbidora na hatiran siya ng hapunan sa loob ng kanyang kwarto. Ayaw kasi niya doon sa dining room dahil may inggit lang siya kay Max na masayang kumakain kasama ang ama't ina. Kabilin-bilinan niya sa kanyang yaya na pabaunan siya ng pagkain bukas. Kinabukasan, sila ni Lori ang sabay na pumasok sa paaralan. Nauna na raw kasi si Max. Maaga pa lang ay umaalis na ito. Kahit sabay sa pagpunta ng paaralan sina Lori at Ivan, ilag pa rin si Lori. Mabilis ang bawat hakbang nito, halatang ayaw siyang makasabay sa paglalakad. Mas binilisan ni Ivan ang paglalakad at nang naunahan niya si Lori ay huminto siya sa harap nito. Ay kabayo kang bakla ka. Hiyaw ni Lori dahil sa gulat. Napilitan siyang huminto para harapin si Ivan. Bakit mo, ko iniiwasan? Galit ka pa rin ba? Seryosong tanong ni Ivan. Tinulak ni Lori ang balikat ni Ivan at lumakad na. Hindi papayag si Ivan na basta-basta na lang siyang talikuran. Hindi siya masyadong nakatulog kagabi dahil sa binabagabag siya ni Lori. Hindi siya sanay na may sama ito ng loob sa kanya. Lori, sigaw ni Ivan. Agad napahinto si Lori dahil ngayon lang sumigaw ng ganon si Ivan. Malambing kasi ito, kalmado, at pasensyoso. Nakakatakot pala ang malakas nitong boses. Hinarap na ni Lori si Ivan, hindi rin siya sanay na may tampuhan silang magkaibigan. Huwag ka na mag-inarte dyan at mahuhuli na tayo sa klase. Nakakatakot si Ginang Paz. Lumuhad bigla si Ivan. Natarante si Lori kung bakit ginagawa ito ni Ivan. Nakakahiya dahil may mga taong dumadaan ay nakikita ang ginagawa nito. Wala na siyang magawa kundi ang patayuin si Ivan. Tumayo ka riyan, damuho ka. Hindi ka na nahiya, may mga nakatingin. Pilit na hinayla patayo ni Lori ang nakaluhod na si Ivan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo, ko pinapansin, oo na.
Sige na, bati na tayo. Tumayo ka na riyan at nakakahiya ang iyong ginagawa. Tumayo na nga si Ivan at seryosong tumingin kay Lori. Bakit ba? Bakit ka galit sakin? Kasi inaaway mo si Max. Sagot ni Lori ng malakas. Napayuko si Ivan at pilit na pinigilan ang luha. Natahimik si Lori dahil hindi niya inaasahan na ganito pala kaapektado ang kaibigan niya sa simple nilang tampuhan. Napansin niya na parang tumangkad si Ivan dahil tinitingala niya na ito. Dati ay abot lang ng tingin nila ang isa't isa. Pero ang mas pumukaw sa pansin niya ay ang malungkot nitong mga mata. Masyado yatang naging malapit si Max sa kanya kaya hindi na niya masyadong napapansin si Ivan. Ivan. Si Max kasi, hindi ka ba naawa sa kanya? Lumaki siyang mahirap. Ang mas malungkot pa roon, hindi niya nakasama ang tunay niyang mga magulang sa loob ng 9 na taon. Kung sayo kaya nangyari, yun, malungkot na sabi ni Lori. May sasabihin pa sana si Ivan pero bumantong hininga na lang at piniling manahimik. Nakakalungkot nga ang naging buhay ng pinsan niya. Noon, nanigas si Ivan sa kinatatayuan niya nang hinaplos ni Lori ang kanyang pingle and mga tingin nito ay puno ng pag-aalala. Bumuhos tuloy ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Hinablat niya ang malambot at maliit na kamay ni Lori na humahaplos sa kanyang pisngi. We're getting late. Iyon na lang ang sinabi ni Ivan at hindi binitawan ang kamay ni Lori hanggang makarating sila ng paaralan. Pagdating nila sa kanilang silid-aralan, naroon na si Max at nakaupo sa likod mag-isa. Nagbabasa ng kanilang aralin. Kahit walang katabi si Max ay walang nagtatangkang tabihan siya, gawa ng nakakailang niyang aura. Mahirap siyang lapitan dahil mukha siyang seryoso sa buhay kabaliktaran ni Ivan na bagamat tahimik lang din ngunit kung iyong papansin ay ngingiti sa iyo ng matamis. Hindi ka mahihiyang lapitan. Masayang binati ni Lori si Max ngunit hindi siya pinansin nito. Biglang nalungkot ang mukha ni Lori at bumagsak ang balikat dahil parang hindi siya kilala ni Max. Inakbayan na lang siya ni Ivan para hindi siya mapahiya. Hanggang sa break time ay hindi nagsasalita si Max. Kahit na anong tanong ni Lori ay walang sinagot si Max. Mag-isa itong kumain sa kantina kung kailan namang lahat silang tatlo ay may baon ng pagkain. Hindi kaya na nanadyang umiwas ni Max. Bakit? Malungkot ang mukha ni Lori, iniisip niya kung anong nagawa niyang masama na ikinagalit nito. O kung galit ba? Bakit? Kasi bigla-bigla na lang hindi ito namamansan. Pagkatapos ng klase ay agad na umuwi mag-isa si Max. Pati sa hapunan ay hindi na siya nakausap o nalapitan man lang ni Lori. Kumpirmadong umiiwas talaga siya at sa kung anong dahilan ay iyon ang gustong nalaman ni Lori. Kaya hinintay ni Lori si Max na mapadpad sa veranda, madalas kasi dito tumatambay si Max kapag gabi bago matulog. Maganda ang lugar na yun sa gabi para magmuni-muni habang nakatingin sa mga bituin at napapaligiran ng mga puno at samot-saring huni ng mga insekto. Habang nakatanaw si Max sa malawak na kalangitan, dama po ang palad ni Lori sa balikat niya. Lori, bati niya dahil sa gulat. Hinawi niya ang kamay nito nang hindi sinasadya. Galit ka ba? Anong nagawa ko? Malungkot na tanong ni Lori at yumuko. Humingang malalim si Max, hindi niya matiis si Lori. Nagigilty siya na bigla na lang niya itong iniiwasan na wala man lang paabi kung bakit. Hindi mo ba nararamdaman, ayaw ni Ivan na malapit ka sa akin napatingin si Lori kay Max dahil sa gulat. Kaya ka umiliwas dahil kay Ivan. Kasi sinabihan niya ng masama si Mang Rodel. Dapat nga siya ang mahiya sa asal niya Lori. Sabat ni Max dahil hindi nauunawaan ni Lori na nagseselo si Ivan sa kanya. Lori, hindi madol ang pinagdadaanan ngayon ng pinsan ko. Natahimik si Lori at napahawak sa kanyang dibdib. Tama nga si Max, ngayon lang napagtanto ni Lori na maraming problema si Ivan. Bigla siyang iniwan ng mama niya, ang papa naman niya ay na-stroke na patanggo-tango na lang si Lori. Ang daming ang pinagdaanan ni Ivan ngayon. Hindi masisisi kung kainggitan man ito si Max dahil kabaliktaran naman ito ang naging sitwasyon ni Max. Ikaw na lang ang mahalagang tao na makakausap niya tapos iniwasan mo pa. Nalungkot bigla si Lori. Kaya pala ganoon na lang ang mga mata ni Ivan kanina. Nangingilid ang mga luha. Napakamanhid niya. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Ivan, siya dapat ang makaunawa at karamay nito. Alam ko na. Napalundag sa tuwa si Lori at napayakap kay Max dahil sa ideyang naisip niya. Susupresahin ko na lang si Ivan bukas.
Siguradong matutuwa siya. Babawi ako. Nanlaki ang mga mata ni Lori at namula ang mga pisngi nang maalala niyang nakayakap siya kay Max. Kaya agad siyang kumalas sa pagkakayakap at naitulak pa niya ito. Wala lang naman sa kanya ang ganoong goal dahil siya ay inosente pa at walang halong mali siya ang mga yakap niya. Pero nang makita niya ang pagkagulat sa mukha ni Max, ang malakas na dagandong ng dibdib nito, at nanginginig na kamay na nakalapat sa kanyang baywang, nakaramdam ng kakaibang pagkalang si Lori. Kapwa sila natahimik. Pasok na tayo sa loob, mahamog na, malumanay na sabi ni Max para makawala na sa awkward moment na ito. Tanging tipid ng ngiti lang ang tugon ni Lori. At nang papasok na sila sa loob ng bahay, kapwa sila natigilan ni Max sa paglakad. Nasa harapan kasi nila si Ivan, tahimik lang. Natigilan sina Max at Lori nang bumungad sa kanilang harapan si Ivan. Hindi naman ito mukhang galit. Wala ngang ekspresyon ang kanyang mukha. Hindi mo ari ni Lori kung bakit sa isang iglap ay parang naging tensyonado na ang paligid sa tuwing magkasama silang tatlo. Noong mga nakaraang buwan naman ay walang ganitong pakiramdam sa pagitan nilang tatlo. Kailan ba nagsimula ang pagkailang niya? Sa pagkakatanda niya ay nagsimula ito noong nabaril si Rodel at nagpakasal na sila ni Doc Liza. Sa pakiwori kasi ni Ivan ay nabalewala siya at nakatuon ang atensyon ng lahat kay Max. Ang hirap maipit sa gusot ng magpinsan. Sana maibalik na sa dati ang samahan nilang tatlo. Hindi pag-iwas ang solusyon para sila ay matahimik. Lalo lang silang malulungkot. Kaya si Lori ay naisip ang pagbatiin ng magpinsan. Ngunit bigo siya dahil lalo pa yatang lumayo ang loob ni Ivan kay Max nang makita sila nitong magkasama sa veranda nang sila lang dalawa at nasa ilalim ng mabituing langit. Dumating lang ako, nasira na agad ang mood nyo. Sana hindi na lang ako pumunta dito, ang sabi ni Ivan. Napakunot noo si Lori. Anong pinagsasabi mo? Gabi na kasi, mahamog na, pinigilan ni Lori ang sarili dahil gusto nga pala niyang magkasundo muli silang tatlo lalo na ang dalawang magpinsan. Sadyang nakakapikon lang talaga ang pagiging matampuhin ni Ivan. Kumain ka na ba? Tanong ni Lori kay Ivan. Bakit mo tinatanong, may pakialam ka ba? Sagot ni Ivan. Huminga na lang ng malalim si Lori. Kailangan niya ng mahabang pasensya at pagtitimpi dahil sa asta ni Ivan. Bakit ba kasi ginagawa nitong komplikado ang mga bagay-bagay na pwede naman maging masaya na lang sila? Sa bagay, hindi marahil maunawaan ni Lori ang pinagdaraanan ng dalawang magpinsan dahil hindi naman niya naranasan ang ganito sa kanyang buhay. Siya na lang ang uunawa at magpapasensya lalo na kay Ivan. Matulog na tayo at maaga pa ang klase bukas. Ititimpla kita ng gatas, yaya ni Lori kay Ivan at hindi na pinansin ang paaring nito. Hinayla niya ang kamay nito papasok sa loob at dinala sa kusina. Samantalang nauna nang pumasok ng kwarto niya si Max at hindi na sumama pa sa kusina para makiinom ng gatas. Kinaumagahan, mag-isang nag-almusal si Lori. Nauna na kasing pumasok sina Max at Ivan pero hindi sila sabay sa paglakad, himala dahil mas maaga si Ivan. Dumating si Lori sa silid-aralan at bumungad agad si Ivan na katabi si Mela. Napasimangot siya dahil doon pa mismo sa upuan niya ito nakaupo at nang dumating siya ay tinitigan lang siya nito. Kung hindi pa niya padabog na ibinaba ang kanyang bag sa table ay hindi ito aalis sa kinauupuan. Hi Lori, na late ka yata, bati ni Ivan na tila ng asar pa, ibang-iba ang mood nito kumpara kagabi na seryoso. Nabaliktad na sila ngayon ni Ivan, siya na ang buong maghapon na nakabusanggat ang mukha. Samantalang si Ivan ay bumalik sa dati na lapitin ng mga kaibigan. Palagi na nitong kasama si Mela. Lalo na noong break time, sabay silang nagtungo sa kantina. Naiwan sila ni Max na sa silid lang nila nananatili dahil may baon silang kanin. Pero parang wala rin naman siyang kasama dahil tahimik lang si Max. Hindi pala kibo at oo o hindi lang ang kanyang sagot. Hanggang matapos ang magdamag, si Ivan naman ang tila lumalayo sa kanya kahit na magiliw naman siyang kinakausap nito. Pero ramdam talaga niya na mas pinapansin nito si Mela at masaya silang nagkukwentuhan. Kinabukasan, nagpahuli na naman si Lori kaya nauna na naman sila Max at Ivan na umalis ng hasyenda. Malayo pa lang sa silid-aralan nila Lori ay naririnig niya na ang ingay ng mga kaklase niya lalo na ang nakakairitang tawa ni Mela na parang squirrel ang tunog. Mukhang siya na lang ang hinihintay at ang kanilang guro dahil lahat ng kaklase niya ay naroon na sa loob.
Pagpasok niya ng silid, napatingin ang lahat sa kanya at tumahimik. Sa direksyon ni Ivan siya nakatingin dahil doon naman siya talaga patungo dahil doon ang kanyang upuan. Kitang-kita niya ang nakauwang na bibig ni Ivan at ang mga matang nakatuon lamang sa kanya. Mela, lumipat ka na sa upuan mo, utos ni Ivan sa katabi niyang si Mela. Nga pala, hindi ako sasabay sa iyo mamaya sa kantin ha, dagdag pa niya. Napasimangot tuloy si Mela at hindi na siya sinagot pa. Agad inayos ni Ivan ang upuan ni Lori at ang kanilang table na hati sila sa paggamit. Nagbago yata ang ihip ng hangin. Biglang naging magiliw si Ivan kay Lori. Sa sandali kasing nakita niya si Lori na pumasok sa pinto, nakasukli ang buhok nito ng maigi at may cute na ipit sa buhok nitong mahaba hanggang baywang na parang uling sa itim at unat na unat. Mamula-mula ang labi nito na tila na naglagay ng lip balm. Hindi maipaliwanag ni Ivan kung anong mahika ang nilagay ni Lori sa kanyang mukha pero para siyang natulala nang makita niya si Lori. Isang napakagandang dilag. Ito ang unang pagkakataon na bumilis ang pagtibok ng kanyang puso nang masilayan si Lori. Ito na yata ang tinatawag nilang first love. Ang mahabang buhok ni Lori na may disenyong butterfly na ipit ay talaga namang agaw pansin para kay Ivan. Ang mumunsya nitong mga mata ay lalo pang pinaganda ng mahaba nitong pilik mata. Morena si Lori. Mukhang totoo para kay Ivan ang kasabihang, opposites attract. Siya kasi ay maputi, may lahing Espanyol ang mga Montero kaya siya ay mestizo maputi, matangkad, matangos ang ilong, at ang panga niya ay kay ganda ng pagkakahalma. Tila winangis sa mga sikat na aktor sa mga telenovela ang kanyang itsura. Maraming nagsasabing paglaki niya ay marami siyang papaiyaking babae. Hindi liyon maunawaan ni Ivan. Bakit naman niya papaiyakin ang mga babae? Si Lori nga ay ayaw niyang makitang umiiyak. Nang dumating si Lori sa kanilang silid-aralan na posturang postura, hindi niya maiwasan ang mamangha at matulala. May kakaiba kay Lori. Bukod sa kaaya-ayang itsura, nagbago rin ang pagkilos. Mahinhin na ito at hindi na malakas ang pagtawa. Noong break time, ngumiti si Lori kay Ivan ng napakatamis. I have a surprise for you, maligayang sabi ni Lori. Napangiti na lang si Ivan dahil bukod sa nakakatuwa ang pagkakasabi ni Laurel, nasasabik na siya sa sinasabing surpresa nito. Nilabas ni Lori sa kanyang bag ang dalawang baunan. Amoy pa lang ng pagbukas nito ay napapikit na si Ivan sa kilig. Ang paborito niyang grilled liempo ay naaamoy niya na. Lalo pa nang nilabas ni Lori ang sukang sinamak na naka-plastic. Ako ang nag-ihaw niyan kaya medyo natagalan ako, buong pagmamalaking hayag ni Lori. Thank you, Lor. Panipi. Hinanda na ni Lori ang kakainin nila at habang ginagawa iyon ni Lori, hinawakan ni Ivan ang bisig niya dahil napansin nito ang suot-suot niyang silver bracelet. Ano namang naisip mo at bakit ka nagsuot ng ganyan? May lipstick ka pa. Hindi, yan lipstick, natural ko lang na labi, yan. Saka ang dami mo namang tanong, sabihin mo na lang na nagagandahan ka sakin. Maniniwala naman ako sabi ni Lori sabay tumawa ng mahinhin. Yes you are, you're so pretty, seryosong sabi ni Ivan kaya natigilan si Lori sa kanyang ginagawa. Kumabog ang dibdib nito sa sinabi niya. Agad na binawi ni Lori ang bisig niya na hawak-hawak ni Ivan. Bigla siyang namula sa sinabi nito. Hindi niya na magawang tumingin sa mata nitong matiim na nakatingin sa kanya. Hey, kain na nga tayo, yaya ni Lori para may baang usapan at makawala sa nakakahiyang sitwasyon na yun kung saan namumula ang kanyang pisngi. Nagsimula na nga silang kumain. Pero kahit gaano pa kasarap ang pagkaing hinanda ni Lori, hindi niya lubos na ma-enjoy dahil naiilang siya sa mga pasimpleng sulyap ni Ivan sa kanya. Ibang-iba na talaga ang pakiramdam simula nang pumasok sila sa ikalimang baitang. Hindi na gaya dati na kahit pa nakapanty at sando lang ang suot nila ay walang mali siya. Pati ang simpleng paghawak sa kamay ay may ibang klaseng sensasyong dulot na sa kanilang pakiramdam. Ultimo pagngiti ay iba na rin ang pahiwatig. May ibang kahulugan na rin ang kanilang yakap. Akala ni Lori, pagtapos nilang kumain ay hihinto na si Ivan sa pag-uusisa sa kanya, nag-uumpisa pa lang pala ito. Parang wala na itong makitang iba at tanging siya na lang ang napapansin nito kahit pa kanina pa nagpapapansin si Mela. Ano nga, Lori? Tanong ni Ivan pagkatapos ng klase. Ano nga? Tanong din ni Lori.
Anong nakain mo at bigla kang natutong magsuklay? At may pa-butterfly ka pa sa buhok mo. Sabay halakhak ni Ivan. Pangit ba? Syempre hindi, maagap na sagot ni Ivan. Totoo naman kasing maganda talaga at bagay sa kanya. Iyon nga lang bakit biglang naisipan ni Lori na magmukha ng dalaginding. Tinanong ko kasi si Dr. Liza kung paano siya nagustuhan ni Manong Rodel. Ang sabi niya ay nag-ayos siya ng maigi. Ginawa niyang presentable ang sarili, kumilos ng naayon sa sitwasyon, at pinabawbon si Mang Rodel ng mga paborito nitong pagkain, mahabang salaysay ni Lori. Bakit mo naman, yun tinanong sa aunt Liz ko. Gusto mong magustuhan kita. Nanlaki ang mga mata ni Lori at napabilog ang bibig sa pagkagulat. Hindi niya sinasadya at nadulas lang siya sa mga sinabi niya. Ano kasi hindi na alam ni Lori ang sasabihin, pulang-pula na ang kanyang mukha sa hiya. Gusto na lang niyang kainin ng lupa. Biglang may braso na umakbay sa balikat ni Lori, at pinahihit siya papalapit sa dibdib nito. Natigilan ang dalawa sa pag-uusap at natuon ang tingin kay Max. Si Max kasi ang bigla na lang na umakbay kay Lori. Napatingala si Lori kay Max, matangkad kasi ito. Sabay-sabay na tayong umuwi, yaya ni Max habang nakangiti at pinakawalan na si Lori. Biglang natuwa si Lori dahil sa wakas ay namansan na rin si Max at pumayag na rin si Ivan sa paanyaya ni Max. Tulad ng dati, sabay-sabay silang naglakad pauwi ng hasyenda. Naibalik nila ang masayang pagkakaibigan nila. Kinabukasan, walang pasok dahil Sabado. Pagkatapos mag-almusal, humingi ng tulong si Lori kay Max na turuan siya sa kanilang takdang aralin sa matematika. Mahina kasi si Lori sa asignaturang ito. Kumatok si Lori sa pinto ni Max at pinagbuksan naman siya nito. Magiliw na pinapasok at inimbitahang umupo sa kung saan man niya gusto. Sa kama ni Max na piling umupo ni Lori dahil wala namang ibang upuan doon kundi ang nag-iisang silya na nasa sulok, doon sa study table. Isasara na sana ni Max ang pinto nang may pumihil na kamay sa pagsara ng pintuan. Hey, Kus, wait for me, sabi ni Ivan. Malugod din siyang pinapasok ni Max sa loob. Agad na tinabihan ni Ivan si Lori na nakaupo sa kama. Ano ginagawa mo rito? Magpapaturo ka rin kay Max. Ang galing-galing mo na sa math, sabi ni Lori. Kaya ng ang galing-galing ko pero bakit sa kanya ka magpapaturo? Kasi ano nauutol na sabi ni Lori. Hindi niya alam kung paano sasabihin na naiilang siya kapag dalawa lang silang magkasama baka lalong wala siyang maunawaan kapag siya ang magtuturo sa kanya. Puro ka kasi kalokohan, hindi mo naman ako sineseryoso, iyon lang ang sagot ni Lori at tumayo na. Lumapit na siya kay Max at nagsimula na siyang makinig sa mga tinuturo nito. Habang si Ivan ay nananatiling nakaupo sa kama ay pinagmamasdan sila. Nagbabantay lang talaga si Ivan sa kilos ng dalawa. Nang matapos na magturo si Max, bumalik sa kama si Lori at tinabihan si Ivan. Sasagutin niya muna kasi ang binigay na sample ni Max para mas lalo niyang maintindihan. Habang abalang sumasagot si Lori, biglang humiga si Ivan at inuna ng kondongan ni Lori. Ivan, umayos ka nga, may ginagawa ako. Umalis ka dyan sa hita ko. Ang lawak-lawak ng kama imbis na umalis si Ivan, lalo pang isiniksik ang sarili niya sa kondongan ni Lori at pinulupot pa ang mga bisig nito sa baywang ni Lori. Matutulog lang naman ako, hindi kita iistorbohin. Ayaw niyo kasi pumunta ng mall Kaya matutulog na lang ako. Wala nang magawa si Lori kundi hayaan si Ivan na matulog sa kanyang kondongan, tutal ginagawa naman nila iyon ni Ivan dati pa. Hinaplos-haplos niya ang makintab at mad-ulash na buhok ni Ivan habang ito ay payapang nakahiga sa kanyang mga hita. Alam mo kasi Ivan, hindi ako mayaman gaya nyo. Hindi ako heredera ng isang hasyenda. Kaya kailangan ko mag-aral ng maigi para matupad ko mga pangarap ko. Bakit hindi ka nalang magpakasal sa isang hasyendero? Sabi ni Ivan habang nakapikit at nakayapos pa rin sa baywang ni Lori. Napahalakhak si Lori habang sinsagutan ang mga numero sa kanyang kwaderno. Sino naman kayang hasyendero ang pwedeng pakasalan? Ako, sabat ni Max. Kapwa na tahimik sina Lori at Ivan. Hindi nila yun inaasahan. Sandaling namayani ang katahimikan sa paligid. Ako isang hasyendero pwede akong pakasalan. Pero hindi ko naman sinabing sayo, sabi ni Max.
Napatawa na lang si Lori dahil sa kapulyohan ni Max at napabuntong hininga na parang nabunutan ng tinik. Ang awkwardness kasi. Pero si Ivan ay hindi natutuwa. Humigpit lalo ang yapos niya sa baywang ni Lori at tahimik na nagngingit-ngit. Pasukan na ulit noong Lunes. Hindi makakapasok si Max dahil siya ay may sakit. Kaya dalawa na lang sina Lori at Ivan na naglakad papuntang paaralan. Pagpasok pa lang nila ng gate, inakbayan si Ivan ng isang kapwa mag-aaral, kasama ang dalawa pa nitong kaklase at iginiya ang paglakad nila papuntang likod ng paaralan. Napilitan sina Ivan at Lori na sumama dahil kilala ang grupo na ito sa pagiging bully na nangingikil ng mga baon. Si Jack, Ernest, at ang leader nilang si Leo. Si Leo ang umakbay kay Ivan. Pinakawalan lang siya nito nang nasa likuran na silabing paaralan kung saan tinatambak ang mga basura. Walang mga estudyante rito kaya doon sila dinala. Akin na baon mo. Utos ni Leo kay Ivan. Nilabas ni Ivan ang baon niyang tiglis ang daan at agad na ibinigay kay Leo. Mabilis lang niya itong ibigay dahil mayaman naman siya, baliwala lang sa kanya ang 500 baon. Pero hindi kay Lori. Agad na hinablot ni Lori ang perang hawak ni Leo. At nang nakuha niya ito, ay sinampal niya ng malakas si Leo sa pisngi. Hoy! Ang kapal ng mukha mong kunin ang hindi iyo. Namimahasa ka na, abay matapang itong bubuit na, ito sasampalin din sana ni Ernest si Lori na nakapikit na para ihanda ang sarili sa sampal niya pero bago pa lumapat. Ang palad niya sa pisngi nito at sinalo ni Leo ang pulsuhan niya para siya ay pigilan. Nilusob ni Ivan si Ernest. Hinayla ang kwelyo nito at tinulak sa lupa. At nang nakahiga na si Ernest ay pumaibabaw si Ivan sa kanya. Huwag na huwag mong sasaktan si Lori. Hiyaw ni Ivan habang pinagsusuntok ang mukha ni Ernest kaya inawat siya ni Jack at Leo. Napasigaw si Lori para awatin na si Ivan pero galit na galit talaga ang kababata niya. Napilitang pagtulungan ni Jack at Leo si Ivan para matigil na siya. Sinuntok ni Leo si Ivan sa pisngi at nang napaupo na si Ivan sa lupa ay agad na tumakbo paalis ang tatlong bully. Naiwan sina Lori at Ivan na nakaupo sa lupa. Hawak-hawak ni Ivan ang pisngi niya na sinuntok ni Leo. Natatarantang pinunasan ng panyo ni Lori ang dugo sa bandang gilid ng labi ni Ivan. Hinawakan ni Ivan ang kamay ni Lori dahil masakit. Natigilan silang dalawa at napatingin si Lori sa napakagandang mga mata ni Ivan. Parang huminto ang mundo nang nakipagtitigan siya kay Ivan. Bakit ganoon ang nararamdaman ni Lori? Ang tingin niya kay Ivan ay napakakisig. Hinayaan mo na lang sana na kunin ng mga bully na, yun, yung baon ko. Kaysa masaktan ka pa nila, sabi ni Ivan kay Lori habang pinupunasan nito ang dugo sa labi niya. Parang hindi siya naririnig ni Lori dahil nakatulala lang ito sa kanya. Na-trauma yata dahil sa nasaksihan niya kanina na santukan. Lori, huy Lori, sorry, dapat talaga hinayaan mo na lang sila. Napabalik sa wisyo si Lori nang niyugyug siya ni Ivan. Napakunot noo ito at idiniin ang panyo sa sugat ni Ivan kaya napahiyaw si Ivan. Aray ko naman Lori, kasi naman, kapag hahayaan mo sila edi palagi ka na lang nilang kikikilan. Sa kasino ba kasi nagsabi na pagsusuntukan mo si Ernest? Baka mamaya balikan ka noon, sabi ni Lori at yumuko nang maalala kung paano nakipagbardagulan si Ivan para sa kanya. Hindi bale nang kunin nila baon ko, huwag na huwag ka lang nila sasaktan. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako babalikan. Takot lang nila, mga big time kidnapper nga hindi ako kinikidnap dahil takot sila sa mga Montero. Okay, tumayo na si Lori at inalalayan si Ivan na tumayo. Sobrang huli na sila sa kanilang klase. Kaya dali-dali silang pumunta sa kanilang silid halos patakbo na ang kanilang hakbang. Pagdating nila sa loob, agad na humingi ng paumanhin si Ivan kay Ginang Paz. Bumungad sa kanila ang kantsaw ng kanilang mga kaklase. Sila kasi ang tanging huling dumating at magkasama pa talaga sila. Sorry po ma'am, we're late. Sila ano po kasi, yung sasakyan namin ay nasira. Inayos pa, sabat ni Ivan. Napatingin si Lori kay Ivan na waring nagtataka kung bakit ganun ang sinabi niya. Sa susunod agahan nyo ng konti pag-alis sa bahay nyo para kung sakaling may aberya ulit ay hindi kayo mahuhuli, sabi ni Ginang Paz at pinaupo na sila sa kanilang upuan. Habang nagtuturo ang guro, may pasimpleng binigay na kapirasong papel si Lori kay Ivan.
Bakit ayaw mo isumbong sila Leo? Baka balikan tayo noon. Leon ang nakasulat sa papel at sinagot naman ito ni Ivan sa pamamagitan ng sulat din. Hindi na tayo guguluhin noon, takot niya lang sakin. Huwag mo na intindihin, yun, makinig ka na lang sa lesson. Sinunod nga ni Lori si Ivan. Nakinig na lang si Lori sa kanilang guro hanggang dumating na ang break time. Palabas na ng pintuan sina Lori at Ivan para sa kantina kumain ngunit natigilan sila nang bumungad sa pintuan si Leo. Masama agad ang titig ni Ivan kay Leo. Nasaan ang mga tropa mo? Wala na, kung pera kinuha nyo na, di ba? Huwag nyo inuubos ang pasensya ko, ipapakulong ko kayo, pasensya na, sabat ni Leo. Himala at humingi ito ng tawad. Hindi nila yun inaasahan. Lalo na nang naglabas si Leo ng bulaklak ng kalachuchi at binigay kay Lori. Hala, buhay pa, ko bakit mo, ko binibigyan ng bulaklak ng patay? Alma ni Lori. Napakamot ng batok si Leo at napangiti na lang. Yan lang kasi nakita kong bulaklak dito na pwedeng pitasin. Okay, sige na nga. Ang ganda-ganda nga ng bulaklak na, te. Thank you, sabi ni Lori at tinanggap ang kalachuchi. Nilabas din ni Leo ang kinuha niya kanina na 500 na baon ni Ivan. Hindi na tinanggap ni Ivan ang pera. Sayo na, yan, basta huwag mo na lang kaming guguluhin, sabi ni Ivan at hinayla na si Lori papuntang kantina. Hindi na nga nanggulo ang grupo ni Leo matapos noon. Manggulo man si Leo, hindi dahil gusto niyang kunin ang baon ni Ivan kundi gusto niya si Lori. Madalas nakaabang si Leo sa silid nila bago mag-break time o kaya ay uwian na. Lagi itong may dalang isang tangkay ng kung ano-anong bulaklak na pinitas nito sa kung saan-saan. Natutuwa naman si Lori at may pagkakataon pa nga nang hinihintay niya na ito pagkatapos ng klase. Natutuwa siya kung anong bulaklak naman kaya ang dala ni Leo. Hindi na natutuwa si Max sa tuwing naghihintay sa labas si Leo. Lalo pa kaya si Ivan, iritang-irita na siya sa pagmumukha ni Leo. Alam mo ba, palaging binibigyan ni Papa si Mama ng bulaklak noon. Umaga, makahulugang sabi ni Max kay Ivan. Parang gusto niyang sabihin na kaya nahulog ang loob ni Annalisa kay Rodel ay dahil dinaan nito sa matyagang pamimigay ng bulaklak. Baka ganun din ang mangyari kay Lori. Hindi mapanatag sina Max at Ivan. Bantay sarado si Lori sa kanila. Hindi rin makaporma si Leo kay Lori dahil palaging nakabuntot ang dalawa kay Lori. Kahit pala mas gwapo, di hamak ang dalawang magpinsan, si Leo lang pala na bully, ang makakapagbigay ng insecurity kina Ivan at Max. Kaya isang araw, naglakas loob na si Ivan. Habang naghihintay sa labas si Leo para abangan si Lori, agad na hamarang si Ivan sa dadaanan ni Lori. Nakaharap sila ngayon kay Leo. Agad na hinagilap ni Ivan ang kamay ni Lori at hinawakan ito ng mahigpit at ipinakita sa mukha mismo ni Leo na magkahawak kamay sila ni Lori. Tumigil ka na Leo sa kakapunta mo rito dahil wala ka nang mapapala kay Lori dahil girlfriend ko na siya. Siguro naman titigilan mo na siya simula ngayon, mariing sabi ni Ivan habang seryosong nakatitig sa mga mata ni Leo. Nanlaki ang mga mata ni Lori dahil sa sinabi ni Ivan. Hindi siya makapagsalita. Anong pinagsasasabi ni Ivan? Kailangan pa sila naging magnobyo. Wala na rin nagawa si Leo kundi ang kumamow ng batok at ipaubaya na lang si Lori. Okay, good luck. Best wishes. Happy anniversary sa inyo, iyon na lang ang sinabi ni Leo at umalis na. Tinanggal ni Lori ang pagkakahawak ni Ivan sa kamay niya at hinarap ito. Ano, yun Ivan? Hindi na sumagot si Ivan at niyaya na lang siyang kumain na sa kantina. Tahimik lang na sumunod si Max kay Ivan. Nasaksihan din pala nito ang ginawa ni Ivan. Hanggang pag-uwi tahimik silang tatlo. Lumalala ang awkward feeling sa pagitan nilang tatlo lalo na sa kanilang dalawa ni Ivan at Lori. Hanggang sa hindi na matiis ni Lori ang pagiging malayo ni Ivan. Bakit kasi nito sinabi na girlfriend siya nito? Kung dahil lang kay Leo ang dahilan nito pwede naman patigilan si Leo sa panunuyo sa kanya nang hindi kinakailangang sabihin na girlfriend siya ni Ivan. Nakakailang tuloy. Naglakas loob na si Lori na kausapin si Ivan nang anabangan niyang nasa veranda ito. Malapit na magtakip silim, napakagandang pagmasdan ang paglubog ng araw. Kaya marahil dito nagpunta si Ivan. Tinabihan ni Lori si Ivan habang nakatayo sa railings at pinagmamasdan ang palubog ng araw. Ivan sabi ni Lori,
Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kaya inunahan na siya ni Ivan. Ayaw mo bang maging girlfriend ko? Diretsahang tanong ni Ivan na kinapula ng pisngi ni Lori. Ano kasi gustong ulitin ni Ivan ang tanong niya. Pero iniba na lang niya para mas malinaw ang sagot ni Lori. Gusto kita, Lori. Gusto mo rin ba ko? Gusto mo bang maging girlfriend ko? Panipik. Gusto kita, Lori. Gusto mo rin ba ko? Gusto mo bang maging girlfriend ko? Diretsahang tanong ni Ivan kay Lori. Hindi magawang tumawa ni gumalaw o kumurap man lang ni Lori. Seryoso kasi si Ivan. Anam. Ang bata pa natin, bakit naman sila Aunt Liz at Uncle Rodel? They were childhood sweethearts. Hala, ayoko pa mabuntis. Hinawakan ni Ivan ang kamay ni Lori. Hindi naman natin seseryosohin. Well, it's serious pero parang young love, ganon. Oh God, Lori? Hindi naman tayo mag-chok-chokan yay, ang bastos mo. Tinakpan ni Lori ang tenga niya at pumikit. Nahihiya siya sa usapan nila. So, ayaw mo sakin? Malungkot na tanong ni Ivan. Pati ang mga mata nito ay malungkot din. Gusto. Maagap na sagot ni Lori at hinagilap ang kamay ni Ivan. Oo, gusto rin kita. Pero walang kiss sa lips ha, bulong ni Lori at nilagay niya ang mga palad sa kanyang pisngi dahil sa hiya. Pero pwedeng holding hands, at kiss sa cheeks. Panipik. Ikaw, bahala ka, sagot ni Lori na halos pabulong na at nakayuko pa. Nanlaki ang mga mata ni Lori at lalong namula ang buong mukha nang hinalikan siya ni Ivan sa pisngi. Hindi malaman ni Lori kung ano ang gagawin kaya dali-dali siyang tumakbo sa loob ng kanyang kwarto. Magmamadaling araw nang ngunit hindi pa rin makatulog si Lori, nakatingin lang siya sa kisame habang hawak-hawak ang pisngi na hinalikan ni Ivan. Iniisip niya kung totoo bang may boyfriend na siya. At isa pang herdero ng hasyenda. Pakiramdam niya siya si Snow White na maitim, nakatagpo ng isang prinsipe. Mukha naman talagang prinsipe si Ivan. Tamang-tama dahil mukhang wicked stepmother si Doña Bettina. Isa sa mga panalangin niya bukod sa kalusugan at kaligtasan nilang mag-ina, ni Ivan, at Max, ay nawa huwag siyang bangganggutan. Hanggang sa paggising kinabukasan, dala-dala ni Lori ang hiya niya J. Ivan. Hindi siya makapaniwala na sa edad na 8, bagamat hindi naman seryoso, pero mayroon na siyang nobyo. Maaga siyang kumain at pilit na iniiwasan si Ivan. Baka kasi malaman ng kanyang inay na magnobyo sila at siguradong papagalitan siya. Maaga ring umalis si Max at nagkataon lang na sabay sila sa pagpunta ng paaralan. Pagdating naman ni Ivan ay nakasimangot ito. Bakit kasi siya iniiwasan ni Lori? Hindi ito ang inaasahan niya sa unang araw nila bilang magkasintahan. Si Lori ay umiiwas sa kanya. Ang masaklap pa, ibang lalaki ang kinakausap nito. Pagtapos ng klase, tatakas sana si Lori pero agad na hinablot ni Ivan ang kamay niya. Ano bang problema mo? Unang araw pa lang natin, may LQ na agad. Hindi makapagsalita si Lori bagkus sinaway niya si Ivan at pinatahimik. Pasest, huwag ka maingay, baka may makarinig sa'yo na mag-boyfriend tayo, bulong nito. Lalong nag-init ang ulo ni Ivan. Ayaw mo palang may makaalam na may boyfriend ka na. Kinakahiya mo ko. Edi sige mag-break na tayo, sabi ni Ivan na halos pasiga na. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang niyakap ni Lori para siya ay pigilan. Ivan, ano ba naman, yan? Intindihin mo naman ako, paano pag nalaman ni inay? Saka nahihiya pa ako. Tapos maraming babae magagalit sakin, medyo huminahon si Ivan dahil sa yakap na, yun ni Lori. Agad din itong kumalas. Marami kasing makakakita sa kanila. Ano naman kinalaman ng mga babae sa atin? Bakit naman sila magagalit sa'yo? Kasi naiinggit sila sakin kasi ang gwapo mo parang wala nang mukhang may haharap si Lori kay Ivan dahil sa sinabi niyang, yun kaya napatakbo siya papalayo kay Ivan. Hindi na siya hinabol pa ni Ivan dahil kahit papaano ay nauunawaan niya si Lori. Pagdating naman niya sa hasyenda ay sabay silang kumain. Kasabay nila si Don Lando, sinusubuan niya ang kanyang amang paralisado na. Dad kami ni Lori ay mag-sweethearts na, sabi ni Ivan kay Don Lando matapos niyang subuan. Tumanggo lang ito at kahit hirap ngumiti ay pilit na gumagawa ng ingay ang Don para iparating na aprobado niya ang kanilang puppy love. Nahiya tuloy si Lori kay Don Lando. Huwag mo lang po akong isusumbong kay Manaylor na dad, ha?
Sabi ni Ivan habang nakangiti. Hindi man makapagsalita at makakilos ng maayos si Don Lando, bakas sa mga mata niya ang tuwa. Mabilis lumipas ang mga araw, linggo, at buwan, natapos na rin sina Max, Lori, at Ivan sa ika-5 baitang pati na rin hanggang ika-6. Magtatapos na sila ng elementarya. Kahit hindi nila sabihin ang kanilang young love, halata naman sa kilos, tinginan, at salita nila Lori at Ivan na mayroong namamagitan sa kanila. Si Max ang naging valedictorian. Inasahan naman Leon ng lahat. Bukod sa matalino talaga siya, ay napakasipag din niya. Ngayon lang nalaman ng lahat na isa siyang Montero. Napamangkin siya ni Don Lando, at anak ng mag-asawang sina Annaliza at Rodel. Sinadya nilang gawing pribado ang buhay ni Max upang maging payapa ang buhay niya, malayo sa intriga at mapanghusgang lipunan. Ganoon pa man, marami pa rin naman ang nakakaalam tungkol sa pagkatao niya dahil marami rin namang kamag-aral siya na trabahador ang magulang sa loob ng hasyenda. Ngunit ngayong graduation nila, umakyat sa stage sina Rodel at Annaliza para sabaita ng medalya si Max. Ito na rin ang pagkakataon para formal nang ipakilala si Max na isang Montero Cruz. Samantalang si Lori naman ang naging salutatorian. Bagamat mas matalino si Ivan, mas masipag at persegido si Lori. Pinaubayan na rin naman ni Ivan kay Lori ang pagiging salutatorian dahil mas kakailanganin ni Lori ang academic credentials para makapasok sa prestihiyosong mataas na paaralan at kolehiyo sa bayan. Hanggang sa makahanap ito ng magandang trabaho. Hindi naman habang buhay ay magiging anak ng kusinire siya at magsisilbi sa mga Montero. Gusto rin niyang maging isang profesional, maaring nurse o teacher. Si Ivan naman ang naging ikatlong may pinakamataas na karangalan. Hindi na siya nakipagkompetensya pa kina Max at Lori dahil sa yaman ng pamilya niya, kaya niyang pumasok kahit saan mang kolehiyo niya naisin. Pagtapos ng kanilang pag-aaral, diretso pamamahala sa hasyenda ang bagsak niya. Masaya ang naging programa ng kanilang pagtatapos. Ngayon pa lang ay nasa sabik na sila para sa high school. Masayang masaya si Ivan dahil sa halos 2 taon na nakatago ang kanilang relasyon ni Lori, sa wakas ay ipinakilala na siya ni Lori kay Manay Loma bilang nobyo niya. Ters, matagal ko nang alam. Hinihintay ko lang na umamin kayo. Wala lang naman sa amin, yan ni Don Lando. Para sa amin, mga pambatang crush-crushing, yan. Saka sila Doc Liza at Rodel parang ganyan lang din, hindi na bago sa amin, yan, sabi ni Manay Lorna. Sabay-sabay na rin silang umuwi dahil isang bahay lang din naman ang kanilang tinitirhan. Nasa bulwagan pa lang sila, parang may kakaiba sa buong hasyenda. Nagulat ang lahat, lalo na si Ivan nang bumungad sa kanila si Doña Bettina nakaupo sa engranding sofa sa sala. Tila kanina pa naroon at hinihintay sila.